po mga kababayan sa latest news. Ito po yan po yung source natin mga kababayan. Sabi po dito, kasi may mga nagsasabi na masyado daw mabagal yung ginagawang aksyon ng ating gobyerno. Pero kung iisipin nyo mga kababayan, after po ng SONA ni PBBM noong mga nakaraang buwan, talagang mapapansin nyo kung gaano kabilis yung ginawang aksyon ng gobyerno ni PBBM para maisiwalat at pagbayarin yung mga kurap na nangurap ng pera ng mamamayang Pilipino. So ngayon kung titingnan nyo, nakalagay po dito sa quote-in-quote, gaano kabilis ang aksyon ng gobyerno ni PBBM. Eto, basahin po natin. Sabi dito mga kababayan, Justice in Motion, Marcos Administration crackdown on corruption in flood control projects. Manila, Philippines. Ayan. Ang pinaigting na kampanya ng Administrasyong Marcos laban sa katiwalian ay nagkakaroon ng momentum na may malawak na mga reforma, legal na aksyon at mataas na profile na pagsisiyasat na ngayon ay nanginginig sa mga pundasyon ng matagal ng irregularidad sa paggasta sa pampublikong infrastruktura o yung mga infrastructure, lalo na sa mga proyekto ng flood control. Ngayon sabi pa dito mga kababayan, kasunod ng State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. noong Hulyo 28. Ang mga ahensya ng gobyerno ay naglunsad ng serye ng mga pagpapasyang aksyon na nagtatarget sa maanumalyang sa loob ng Department of Public Works and Highways or etong DPWH at mga kaakibat nitong kontratista mga kababayan. Kaya nga kung makikita ninyo, ano ba ang ginawa agad ni Secretary Vince Dizon? Diba pinag-file agad ng courtesy resignation yung mga empleyado ng DPWH? At ngayon nakita natin kung sino yung mga kurap doon dahil hindi na po napabalik sa kanilang mga pwesto at yung iba nga natanggal mga kababayan at pagkatanggal, kinasuhan po ni Secretary Vince Dizon. At ang isa sa pinakamatinding aksyon na ginawa po ni PBBM para malinis mga kababayan itong DPWH, itinalaga niya pong secretary. Ito pong si Secretary Vince Dizon. Ngayon mga kababayan, ituloy pa natin. Sabi pa dito, sa isang matapang na hakbang, ipinag-utos ni DPWH Secretary Manuel Bonoan, nakalagay dito Manuel Bonoan, pero ito po ay Vince Dizon, ang courtesy resignation ng lahat ng opisyal mula sa undersecretaries, pababa sa district engineer, isang hakbang na itinuturing na hudyat para alisin ang hanay or linisin ang hanay ng departamento mga kababayan ng DPWH. Sabi pa dito, hindi nagtagal, naglabas ang Department of Justice DOJ ng Immigration Lookout Bulletin laban sa ilang opisyalis at kontraktor ng DPWH na sangkot umano sa katiwalian. Inalis din ni Kalihim Dizon ang panloob na anti-graft and corruption practices committee ng ahensya na binanggit ang pagiging hindi epektibo nito at pinalitan ito ng mas independenteng mekanismo ng pangangasiwa sa pakikipag-ugnayan kay Commission on Audit Chairperson Cardova. Nagsumite ang DPWH ng audit findings sa 5 kontrobersyal na flood control project sa Bulacan sa Office of the Ombudsman na nagre-recommend ng pagsasampa ng kasong kriminal laban sa mga kontratista kabilang ang Wawo Builders, Sims Construction, Trading at St. Gerald Timothy Construction na naiulat na pag-aari ng pamilyang Diskaya mga kababayan. So ngayon, kung titingnan nyo, ganyan po kabilis ang ginawang aksyon ng gobyerno ni PBBM para pagbayarin ito pong mga nasasangkot sa isyo ng paglustay at pag-aaksaya ng pera ng mamamayang Pilipino. So sabi pa dito, basahin pa natin mga kababayan, upang upang mapapanagot, nilagdaan ni Pangulong Marcos ang Executive Order number 94 na nagtatatag ng Independent Commission for Infrastructure o itong ICI, isang oversight body na may katungkulan sa pagsisiyasat ng mga anomalya sa mga pampublikong gawain at infrastruktura. Ang paglikha ng ICI ay nagbunga na. Ang negosyanteng si Bryce Hernandez matapos makatanggap ng sabina, voluntaryong ibinalik ang isang mamahaling sasakyan at nangakong isusuko ang higit pang mga ari-arian na pinaniniwalaang ill-gotten wealth. Samantala, ang COA ay nagsumite ng komprehensibong mga ulat sa pag-audit ng panloloko
sa ICI na nagpapakita ng higit pa mga irregularidad sa mga hakbangin sa pagkukontrol or sa mga hakbangin ng mga flood control diyan po sa Bulacan, mga kababayan, or yung mga palpak na mga proyekto. So sabi pa dito, sa isa pang mahalagang pag-unlad, pinigilan ng Civil Aviation Authority of the Philippines or etong CAAP or etong CAAP ang mga pagtatangka na i-register ang mga air asset na umano'y nakatali kay Representative Saldico, isang sentral na figura sa patuloy na investigasyon. Ayon sa Anti-Money Laundering Council or etong AMLAC, ang mga otoridad ay nakakuha ng mga freeze order na sumasaklaw sa 1,620 na bank accounts, 54 insurance policies, 163 motor vehicles at 40 real properties at yung 12 na e-wallet account, mga kababayan. So ngayon kung titingnan nyo, ganyan po katindi yung ginawang aksyon ng gobyerno ni PBBM. Patikim pa lamang po yan. Kaya nga yung mga DD-shit na nagsasabi na wala daw ginagawa ang gobyerno ni PBBM, kita nyo kung gaano kabilis umaksyon si Secretary Vince Dizon, si Secretary Boying Rimulya, at ito po mismong presidente po natin. Yan po yung ginawa nila, mga kababayan, para kahit papaano hawak ng gobyerno yung ari-arian ng mga kurap na politiko at yung ibang mga kasangkot dito sa maanumalyang flood control. Sinamsam nila yung mga naipundar galing sa pera ng taong bayan at pinigilan nila, mga kababayan, yung asset ng mga politiko para kahit papaano may habol pa rin tayo dun po sa mga politiko na katulad po nitong si Saldico. So ngayon sabi pa dito, basahin pa natin. Ang mga asset na ito ay nauugnay sa isang mataas na opisyal ng publiko, kabilang sina Senator Jinggoy Estrada at Joel Villanueva, Representative Saldico at Mitch Kahayon, at maraming opisyal ng DPWH tulad ni Yusek Bernardo, D.E. Henry Alcantara, Engineer Bryce Hernandez at Assistant District Engineer J.P. Mendoza. Sa isa pang malaking pagbabago sa patakaran, ang budget ng DPWH ay binawasan ng isa sa ikatlo na may mga pondo na naiiulat na ire-redirect sa pangangalagang pangkalusugan, mga serbisyong panlipunan at iba pa mga programa sa pampublikong welfare. Bukod dito, ang ICI ay nagrekomenda ng mga kasong kriminal laban po kay Representative Saldico at 17 iba pa kaugnay ng mga umano'y irregularidad sa mga proyekto sa flood control sa Mindoro. Nakatanggap din ng Philippine Competition Commission ng mga reklamo sa bid rigging na kinasasangkutan ng 5 kontraktor na ngayon ay nahaharap sa mga parusang aabot sa 2.3 billion, mga kababayan. Sabi pa dito, ang saklaw ng katiwalian ay maaaring maging mas nakakagulat kung mapapatunayan na ang lahat, biruin nyo ang lahat ng nasa 1,240 na kontrata na iginawad sa mga kumpanyang pag-aari ng Diskaya mula noong 2016 ay niloko ang mag-asawang Diskaya ay maaaring humarap ng hanggang 300 billion na parusa. Ayan pagmumultahin sila siguro ng nasa 300 billion pesos, mga kababayan. Ngayon, bukod pa yung pagkakakulong po nila kasi kung ito po ay mapapatunay na talagang palpak at ghost project yung mga ginawa po nila, posible, mga kababayan, na lahat ng ninakaw nila sa gobyerno, sa pera ng taong bayan, ay ibabalik sa taong bayan. Ano po, sa pamamagitan ng pagkuha ng lahat ng naipundar nitong mag-asawang Diskaya at nung iba pa na mga kontraktor na mga palpak yung ginawa po nila at inabuso nila yung pera ng taong bayan. So sabi pa dito, mga kababayan, isang babala sa mga tiwali, harapin ang katarungan, ibalik ang pera ng bayan. At yan naman po, mga kababayan, ang presidente po mismo ang nagsasabi po niyan. Ano po? Anyway, sabi pa dito, ang mga kurap ay na-corner, ang kanilang mundo ay lumiliit. It's only a matter of time before the law catches up. Apala source stated, kailangan nilang harapin ang mga kaso, sabihin ng totoo at ibalik ang kanilang ninakaw. Malinaw na ang mensahe ng administrasyong Marcos, mga kababayan, ay umiikot na ang gulong ng hustisya
at sa pagkakataong ito ay may mananagot, mapaparusahan at makukulong. At yan po ay iginagarantiya sa inyo ng Marcos administration. Hindi pa pwedeng wala po makukulong dito. Maliwanag naman po mga kababayan ang sinasabi ni PBBM na kailangan bago sampahan ng kaso itong mga ito para sureball, dapat matibay yung ebidensya at talagang mabigat yung kaparusahan na harapin nitong mga nasasangkot na ito. At kung mapapatunayan, nasangkot din dyan mga kababayan, sina House Speaker Martin Romualdez, sina Saldico, at yung iba pa mga senatong, dapat po silang makulong. Ano po, dapat walang sisinuhin itong investigasyon na ito. Kahit pa ikaw ay kamag-anak, kaibigan ng presidente o kaalyado, dapat kang makulong kung mapapatunayan ka na sangkot dito po sa paglustay, pagnanakaw ng pondo ng mamamayang Pilipino. Anyway, mga kababayan, kayo po, ano po masasabi ninyo hinggil po sa naging aksyon o panimulang aksyon na ginagawa po ng Marcos administration? Pamula nung natapos yung SONA ni PBBM, nagsalita si PBBM na mahiya naman kayo, ganito po yung kabilis mga kababayan, yung naging aksyon ni Secretary Vince Dizon, Secretary Boying Remulla, at maging ng presidente po natin. So comment below na lamang po mga kababayan kung ano po ang masasabi nyo hinggil po sa issue po na yan mga kababayan. At ngayon punta naman po tayo dito pa mga kababayan sa isa pang balita na nakita po natin na kung saan eto matindi to. Kasi nagsalita po itong si Arnold Clavio na sinasabi mga kababayan na subok na daw etong si Senator Lacson. Kasi nga naman marami po talaga ang nadismaya nung nagbitiw sa pwesto, eto pong si Senator Lacson bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Kasi sabi po dito mga kababayan sa masang Pilipino, basahin po natin yung nilalaman. Eto daw Arnold Clavio, sinabing subok na si Senator Lacson sa pagbabantay ng kaban ng bayan. Nagpahayag ng papuri si veteran journalist Arnold Clavio kay Senador Ping Lacson kaugnay ng pagiging matapat at matatag nitong leader sa Senado. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Clavio na si Lacson ay nasa maayos na direksyon, walang personal na interes at matagal ng subok sa pagbabantay ng kaban ng bayan. Ipinahayag niya ito bilang suporta sa senador sa gitna ng mga isyong kinakaharap ng Senado at ng Blue Ribbon Committee. Kasi nga sa totoo lang mga kababayan, kahit ako nagtataka ako bakit po kayo magbibitaw? Magbibitaw sa pwesto. Maliwanag naman po ang mensahe ng mamamayang Pilipino na kayo na ang taong bayan ay nasa sa likod po ng bawat laban ninyo diyan po sa Senate Blue Ribbon Committee. Ang gusto lang ng taong bayan, makita yung katotohanan, maimbestigahan yung dapat maimbestigahan. Lalo na at iniimbitahan ng Senate Blue Ribbon Committee, ito pong si Martin Romualdez at ito pong si Nasaldico mga kababayan. Yan nga yung pinaka-exciting part na hinihintay ng mamamayang Pilipino Kasi kung lalabas dyan yung katotohanan, patungkol kung may sangkot ba si Martin Romualdez at kung siya ba ay may kasalanan o di dapat po siya makulong. Ngayon, kung sakali mga kababayan na mapapatunayan na inosente si Martin Romualdez o di titigil na yung mga ibinabatong isyo ng mga basher ng gobyerno laban po sa presidente na kung saan pinoprotektahan daw kuno etong si Martin Romualdez kahit hindi naman. Na kung saan pinoprotektahan daw ng Senate President, ng Senado itong si Martin Romualdez kahit hindi naman. Kaya nga sa totoo lang mga kababayan, marami po ang naghihintay na mamamayang Pilipino na maimbestigahan. Ito pong si dating House Speaker, Martin Romualdez, at mapapanagot po ito kung ito po talaga ay sangkot kung totoo man po yung mga aligasyon laban po sa kanya. Kaya nga dapat eto payo ko lang din doon sa ibang mga senator, bakit kayo matatakot kung wala namang kayong ginagawa masama? Pero kung may ginagawa po kayong masama, ay dapat po talaga kayong kabahan. Kasi nakatingin po sa inyo ang mamamayang Pilipino at gusto talaga ng taong bayan na magbayad po kayo. Kung sakaling mapapatunayan na kayo po talaga ay sangkot dito sa pagnanakaw ng pera ng mamamayang Pilipino sa pamamagitan ng mga kickback po ninyo. Ano po? Anyway, mga kababayan, ngayon, yan po yung panawagan ni Arnold Clavio na kung saan nasa maayos kang direksyon, Senator Ping Lacson. At isa pa, nasa likod mo ang mamamayang Pilipino. So ano po ang ikakatakot po ninyo? Kung sakaling tanggalin man po kayo sa posisyon ninyo bilang Senate Pro Tempore, asahan po ninyo na nasa likod ninyo ang taong bayan. Kung sakali na tanggalin si Tito Sen bilang Senate President, asahan po ni Tito Sen na nasa likod niya ang mamamayang Pilipino. Basta ituloy nyo lamang po
yung investigasyon at mailabas yung katotohanan. Yun lang yung gustong mangyari ng taong bayan at yun lamang po yung hinihingi ng mamamayang Pilipino doon po sa mga tapat po nating senator. Diba? So ngayon kung titingnan nyo mga kababayan, sabi pa dito, walang personal na interes, matagal ng subok pagdating sa pagbabantay ng kaban ng bayan. So yan yung gustong makita ng mamamayang Pilipino kung paano ipagtatanggol at babantayan ni Senator Ping Lacson yung kaban ng bayan. Ano po? So ngayon, mga kababayan, tuloy pa po natin ito pong usapin na ito dito pa. Sa sinasabi po mga kababayan ni Congressman Terry Redon. Sabi po dito sa Radyo Pilipinas, pagbibitaw ni Senator Lacson bilang Blue Ribbon Committee Chair, malaking pagkawala sa laban kontra korupsyon. Ayon po yan sa Bicol Lawmaker. Ito daw, ipinahayag ni Bicol SAR Party List Representative Terry Redon na malaking kawalan sa investigasyon sa korupsyon sa flood control project ang pagbibitaw ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Ayon kay Redon, sa ilalim ng pamumuno ni Lacson lumabas ang mga pinakamahalagang testimonya at ebidensya kaugnay ng bilyon-bilyong pisong anomalya sa flood control funds. Ngayon, kung titingnan po natin mga kababayan, totoo naman po talaga yan. Kasi, isipin nyo nung panahon na hawak ni Marcoleta, ito pong Senate Blue Ribbon Committee, talagang kita nyo na ang pinunteriya lang yung mga kongresista. Wala kayong nakita na nabanggit ng mga senator. Ngayon mga kababayan, kung titingnan nyo, nung si Senator Ping Lacson na ang may hawak ng Senate Blue Ribbon Committee, hindi lang congressman, hindi lang dating House Speaker yung nabanggit, kung hindi pati itong sinasaldi ko at yung mga kasamahan niya pong senator mga kababayan. Yun po yung mga nabanggit sa pamumuno ni Senator Ping Lacson sa Senate Blue Ribbon Committee. Kaya nga para sa akin mga kababayan, mas maganda na sinimulan ito ni Senator Ping Lacson, mas maganda na tapusin niya po ito. Para na sa ganon, magkaroon naman po mga kababayan ng peace of mind ang taong bayan sa issue pong ito. Kasi sa totoo lang mga kababayan, naandudo na tayo Talagang nasimula na po niya at nailabas na yung mga pangalan, bibigyan kumbaga mga kababayan, napaganda na niya yung takbo ng investigasyon, bibigyan pa ba naman niya ang taong bayan ng pangit na ending dito? Kaya mas maganda na tapusin po ni Senator Ping Lacson yung nasimulan niya po na investigasyon dyan po sa Senate Blue Ribbon Committee. Kasi kung ako po talaga ang tatanungin, gaya ng sabi ko sa inyo kagabi, dismayado po ako sa pagbibitaw ni Senator Ping Lacson sa Senate Blue Ribbon Committee bilang chairman. Kasi parang ang dating sa mamamayang Pilipino kung kailan naiimbitahan na, ito pong si dating House Speaker Martin Romualdez at itong si Saldico, saka naman po siya nagbitiw. So parang ang dating, natatakot po itong si Senator Ping Lacson dito po kina Romualdez. 'Di ba? Kaya bigla po siya nagbitiw. Kasi nga, maliwanag naman na iniimbitahan na po nila itong si Romualdez at itong si Saldico. So dapat siya yung humarap. Tapusin niya yung ginagawa po niyang investigasyon. Ano po? Anyway, mga kababayan, kayo po, ano po ang masasabi nyo? Hingil po mga kababayan sa balita pong yan. Comment below na lamang po.